Good afternoon. Sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Ngayon, nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan ating pong pinaghati-hatian ang tinapay ng buhay sa makatuwid ang salita ng Diyos na siyang pinakagabay ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, ang unang aralin dito sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kapitulo ay 12, versikulo 3 hanggang sa 13. Sabi ganito, kaya ipinatatalastas ko sa inyo na wala sino man nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi si Jesus ay itinakwil. At wala sino man makapagsasabing si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon po, dito ipinapaliwanag ni Apostol Pablo kung ibabatay lang natin sa ating sariling kakayahan na magsasalita tayo na si Jesus ay itinakwil. Wala pong gabay ng Espiritu ng Diyos. Sa makatuwid, nasaksihan mismo ng Espiritu ng Diyos na si Jesus ay itinakwil. Kaya, ang sino mang sumasambit na ang ating dakilang Panginoon ay itinakwil, merong Espiritu ng Diyos na sumasa kanya. Sa makatuwid, hindi po yun sarili niyang imahinasyon o haka-haka o ideya lang, kundi merong gabay na nangunguna sa bawat isa. Lalong-lalo na may kaugnayan sa ating dakilang Panginoon Jesucristo. Kaya po, kung mapapansin natin, Espiritu ng Diyos at Espiritu Santo, parehas sila may kaugnayan sa ating dakilang Panginoon. Di po ba? Totoo nga, nangyari ng ating dakilang Panginoon itinakwil. Bakit? Anong ginawa ng tao? Sabi ni Poncio Pilato, ayon sa ating kaugalian, kinakailangan natin magpalaya ng isang bilanggo. Anong ginawa ng tao? Yung mga taong pinangaralan niya ng salita ng Diyos, yung mga taong dumilat ang kanilang mga mata, yung mga taong ang kanilang diferensya sa kaingay, nakarinig sila. At marami pang tinulungan ng ating dakilang Panginoon. Pero anong ginawa nila sa ating dakilang Panginoon? Sa halip, napiliin ang ating dakilang Panginoon para palayain ayon sa kaugalian, ipinagpalit nila si Barabas. Kaya, itinakwil ang ating dakilang Panginoon. Ngayon, kung tayo po, bagamat hindi natin nakita o nasilayan ang nangyari sa ating dakilang Panginoon, pero nakapagsasalita tayo, nabasa lang natin sa banal na kasulatan, marahil ginagabayan tayo ng Espiritu ng Diyos. At kung kinikilala naman natin si Kristo bilang Panginoon, meron ding gabay ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, ang Espiritu ng Diyos, si Kristo, at ang Espiritu Santo
ay nangagkakaisa po silang lahat. Hindi pwedeng iba ang sasabihin ng Espiritu ng Diyos, tututulan yung ginawa ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, pero din yung Espiritu Santo, sapagkat sila ay nangagkakaisa sa pagka-Diyos, sa layunin, at sa gawain. Kaya tulong-tulong po sila. Ganun din po ang kalagayan dapat ng isang tao. Kung papaano nilikha ang tao ayon sa larawan ng Diyos, dapat itong ating buong pagkatao ay nangagkakaisa rin. Dapat ang isipan, ang gawain, at ang pinakalayunin ng buhay natin pare-parehas. Hindi yung nandito yung katawan, nakikinig ng salita ng Diyos, ang isip nasa bahay. Kung lumilipad, yung mga plano bukas, dapat nakapokus ang tatlong sangkap ng ating pagkatao. Ang espiritu, ang kaluluwa, at ang katawan. Sama-samang nagpupuri sa Diyos sa oras na ito, sa pamamagitan ng panalangin kanina, at ganun din ng pakikinig ng Ibanghilyo. Wangis tayo ng Diyos. Kaya dapat, ganun din ang ginagawa natin. Hindi magkakakontra ang tatlong sangkap ng ating pagkatao. Sabi dito, ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat isang espiritu. Kanina, tatlong kalagayan. Espiritu ng Diyos, ang ating dakilang Panginoon, at Espiritu Santo. Iisang layunin nila at gawain. Ngayon, maraming mga kaloob. Regalo na ibinigay sa bawat isa. May mga kaloob na bata pa, meron na siya, taglay niya na. Meron naman na-develop na lang. Meron naman pagdating sa tamang edad, saka siya nagkaroon. At meron talaga, hindi pa siya isinisilang, kaloob na yun nandyan sa kanya. Marahil, yan po ay hindi natin nalalaman. Anong sabi ni Apostol Pablo? Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, ibinigay sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, sa mga tuwid. Ano man kaloob na taglay natin, yan po ay nai-energize sa oras na pinagpatungan na ng kamay. Kumbaga, merong authority para yung kaloob na yun, malaman natin, meron pala ako ng ganyang kaloob. Galing yan sa iisang espiritu. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. Ito po, iba-ibang pangangasiwa. Kumbaga, napakarami ngayon ang nagmamanage. Maraming gobyerno. Bawat bahay may gobyerno. Bawat barangay meron. Munisipal. Provincial. Iba-iba yan. Iba-ibang pangangasiwa. Datapwat isang Panginoon. Ibig sabihin yan, kapag ang isang tao na nangangasiwa, sumasa kanya ang Panginoon. Bagamat hindi sila nangagkakakilala o nangagkakaugnay man. Dahil sa isang Panginoong kinikilala nila, si Kristo, lahat po yan ay magiging maingat sa pagpapatupad ng kanilang pinapangasiwaan. Ganyan po yan. Sa makatuwid, mayroong respeto doon sa pinapanginoon. At may iba't ibang paggawa. Datapwat iisang Diyos na gumagawa sa lahat ng mga bagay sa lahat. Totoo po.
iba-ibang paggawa. Palagay na lang natin, dito na lang na sa atin. Gawa sa loob na lang ng tahanan. Dibaga? Hindi naman pare-parehas ang gising. Pero iba-iba ang gawa. Pero kung mapapansin natin, nagtutulungan sila sa loob ng bahay, nakapupo sila doon sa kung ano lang ang nakatakda na gawain sa loob ng bahay. Ganon din po sa iglesia. May mga tao na itinalaga na tagapangaral, ang iba tagapangasiwa, ang iba nakikinig ng Ebanghelyo, ang iba tumutulong sa may karamdaman. Pero lahat ng yan, iba-iba ang ginagawa. Datapwat, Diyos po ang nangunguna sa bawat isa na gumagawa ng mga bagay sa lahat. Sa makatuwid, panglahatan. Lahat may partisipasyon. Iba ang ginagawa ng isa, iba naman ang ginagawa ng isa. Pero pag iyan pinagsama-sama mo, nagiging organized ang isang grupo. Ang iba nga yan, hindi pa nagkukwentuhan. Basta gawin mo lang yung trabaho mo. Halimbawa, ano ang trabaho ng ebanghilista? Ang trabaho ng ebanghilista, i-interpret, ipangaral ang salita ng Diyos. E kung nakatakda ka naman sa pagtulong lang sa may karamdaman, mag-focus ka rin naman. Na dapat, sa bawat tinutulungan na may karamdaman, dapat magkaroon ng magandang una. Gumaling lahat. Ganon din naman yung pananasibat. Iminamanage ng husto ang grupo na parang siyang may dala ng timon kung saan papunta ang direksyon. Kung yan ba ay nadadagdagan o nababawasan o nalalagasan o dumarami ang membro. Dapat namumonitor po yan. Ibig sabihin yan, iba-ibang paggawa pero interconnected po lahat. Dahil iisang Diyos ang gumagawa ng lahat ng mga bagay. Ibig sabihin yan, binahagi niya na sa bawat isa ayon sa sukat ng kanyang kakayahan ang tungkuling iniatang sa kanya. Kaya, Diyos po ang gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Paglahatan ko, hindi portion lang, hindi bahagi lang. Kaya nga ang bawat gawain na ginagawa natin kumpleto hanggang sa pagtatapos, hanggang sa pagpapasalamat. Sa makatuwid, wala tayong ginagawang gawain na hindi tapos, kundi tinatapos natin. Dahil yan po ay programa ng Diyos. Hindi lahat bubuksan lang, tapos hindi natapos, kundi dapat tatapusin natin. Datapwat, sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Ito, itinutukoy na dito ni Apostol Pablo, bawat isa sa atin. Ngayon, may mga tao na binigyan ng malawak na unawa. May mga tao binigyan ng kapirasong unawa. At may mga tao naman, nag-gaano mo paliwanagan, wala talaga silang nauunawaan. Ngayon, doon po sa pinagkalooban ng paghahayag ng Espiritu sa makatuwid. Sabi nga, binasa na lang yan saglit, pero napapaliwanag yan ang gusto. Halimbawa, tagapagpangaral ng salita ng Diyos. Isang segundo mong binasa, pagkatapos, dahil sa lawak ng unawa, napapaliwanag mo na idudugtong mo sa ibang mga verse na kapag yan po ay sinasambit at pinabasa, interconnected po lahat. Ibig sabihin, kung mapapansin natin, hindi ba ka? Iba naman ang pinagalingan ni Apostol Pablo. Si Simon Pedro, iba rin. San Mateo, San Marcos. Pero kung titignan
titingnan mo, iba-ibang panahon, iba-ibang lugar, iba-ibang lahi, iba-ibang kinalakihan, pero ang kanilang sinasabi, iisa lang. Dahil sa iisang Espiritu. Na inihahayag naman sa bawat isa ayon sa kakayahan ng kanilang unawa. Katulad din natin, ilan ang tumayo dito sa unahan, ilan ang nagpahayag ng salita ng Diyos, pero kung mapapansin natin, hindi naman nagtatalo-talo, hindi naman magkakakontra ang mga paliwanag ng mga sitas. Ang importante po dyan, yung unawa na tinanggap ng nagpahayag dito sa unahan, yung hindi nakakaunawa, parang yung nagpahain ka ng tinapay na hindi na dapat nguyain, hindi na dapat gilingin sa kanyang bibig, kundi tatanggapin na lang para lunukin. Ganun po ang tagahayag ng salita ng Diyos. Para pinakikinabangan naman ng mga hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Di po ba? Kaya dito sa topic na ito, isang Espiritu, isang Panginoon, at Espiritu Santo. Iisa. Ikinakalat niya lang sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Para maunawaan ng bawat isa sa atin. Ano ang tungkulin ng Espiritu ng Diyos? Ano naman ang tungkulin ng Panginoon? At ano din ang Espiritu Santo? Sa makatuwid, yan po ay napapalawak pa ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Depende po sa paghahayag ng Espiritu sa Kanya. E kung tayo po hindi pinagpapahayagan, hindi ibig sabihin, inapi tayo. O hindi tayo binagkaluban. Marahil, meron ka rin tungkulin na itinakda sa'yo na doon ka rin. Pero bahagi ka pa rin ng sangkap ng katawan ng Kristo. Sabi dito, sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu, ay ibinibigay ang salita ng karunungan. Totoo po. At sa iba, ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Ano po ang pagkakaiba ng dalawang ito? Espiritu ng karunungan at Espiritu ng kaalaman. Pag sinabi mong Espiritu ng karunungan, ano sa English yung karunungan? Wisdom. Pagkaalaman, knowledge. Magkaiba po ang karunungan at kaalaman. Ang karunungan, kumbaga, sa isang tao, sa interpretation po kasi sila nagkakaiba. Pag meron ka ng espiritu ng karunungan, ang sumasayo yung espiritu ng Diyos. Sa makatuwid bagay, sa kalagayan ni Kristo. Dahil ang karunungan ng Diyos, si Kristo. Bago palikhain ang lahat ng bagay, nandun na si Kristo. Siya po yung bumaba dito sa ibabaw ng lupa. Kaya siya yung karunungan ng Diyos, ang ating dakilang Panginoon. Yung kaalaman, improvement na lang yan ng isang tao na depende sa kanyang nakulikta, naintindihan, unawaan, nasaksihan. Kumbaga, yung karunungan doon ang gagaling, yun yung pinanggalingan. Pero yung kaalaman, kumbaga, halimbawa, galing sa karunungan ng Diyos, ipinapahayag natin si Kristo, yung tagapakinig, sa kanila naman ang espiritu ng kaalaman. Ganun pala. Parang sasang-ayon ka na, alam ko na pala. Di po ba? Magkaiba po yan. Kaya pag sinabing espiritu ng karunungan, walang iba ang ating dakilang Panginoon niya. At ganun din sa Ama. Pag espiritu ng kaalaman, ang Espiritu Santo ang nagpapaalam ngayon sa atin. Kasi siya po ang nagtatrabaho ngayon. Para yung nagsasalita dito, yung gabay ng Espiritu,
na sumasa kanya, pati yung nakikinig, meron ding sariling gabay, nagpo-connection po sila. Kung yung sinasabi ng nagsasalita dito, at yung nag-uudyok naman sa atin para unawain yung salitang pinapakinggan natin, kapag meron po siyang connection, isang espiritu po ang gumagawa sa lahat ng mga bagay sa lahat. Pero kung halimbawa, tumututol, sabi ka nga ni God, ganito, tapos yung turo naman sa ng espiritu, hindi ganun. Marahil iyan ay bunga lang. Dalawa po kasi yung kaalaman na kakay ng tao. Ang sanlibutan at mula sa espiritu ng Diyos. O Espiritu Santo. Kaya po, kung tayo pipili ng mga bagay-bagay kung ano yung may kaugnayan sa espiritu ng karunungan o espiritu ng kaalaman na magkaiba po yan sa pansanlibutan. Karunungan at pansanlibutan sa alaman. Magkakalaban po yan. Sa iba'y ang pananampalataya. May mga tao na mayroong taglay ng pananampalataya. Paano natin mapapaliwanag na mayroon tayong tinatawag na pananampalataya? Halimbawa, yung puwersa na nagtutulak sa atin, bawat linggo dadako ako ng templo, yung parang lakas na nag-uudyok sa iyo para linggo, andito ka sa templo, ang tawag ng pananampalataya. Nilalapitan na lang natin ang paggawa. E paano kung halimbawa, puro plano? Kasi iba po kasi yung puro sa nagtutulak sa iyo, ay plano. Ang plano kasi sa isip lang. Pero yung sinasabayan mo ng gawa yung plano, yung pananampalataya niyo, kumbaga, hindi lang masasabi natin na parang kursa. Minsan nga, magkalaban pa na yung pagpaplano doon sa pananampalatayang taglay natin. Halimbawa, ang tema, kabisado muna. Hindi na ako makikinig na, alam ko yung sa liwanag yan. Meron ba bang pananampalataya yan? Wala na. Kasi po, ang merong pananampalataya mula sa isang espiritu, kahit pa ulit-ulit niya pang talakayin niya ang ebanghelyo na yan, kahit isa lang ang pinanggalingan niya, at isa rin ang gabay sa nagpapahayag niya, at gabay din sa nakikinig, hindi po siya magsasawa na makinig ng salita ng Diyos. Kasi kung practice yan, kung sa langit, araw-gabi, nagpupuri sa Diyos ang mga anghel. E dito, linggo-linggo lang tayo nakikita. Tapos nagsasawa pa, doon nga, araw-araw, dito nga, linggo-linggo lang. Tapos nagsasawa pa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Isama kung yun pala ay pagsasanay pa lang para na-practice tayo, nagawin na natin araw-araw ang pagpupuri sa Diyos. Di po ba? Nagpupuri lang tayo tuwing linggo. Nasaan tayo sa 6 na araw? Hindi naman tayo nagkikita-kita. Pero yung mga anghel, araw-araw silang nagkikita at nagpupuri sa Diyos. Sa iba, ang pananampalataya. Hindi naman pare-parehas kasi ang taglay nating pananampalataya. Mayroong pananampalataya na pinalakas lang ng salita ng Diyos. Mayroong talagang malakas yung pananalig. Na maging katulad ng butil ng mustasa. Halimbawa po, taglay natin ang pagpagaling ng may karamdaman. Minsan po yan, kapag yung pananampalataya ng isang tao tumutulong sa may karamdaman, kaparehas ng lakas din ng pananalig ng tinutulungan, madali po siyang tumalin. Pero kung ang malakas lang yung tumutulong, tapos yung tinutulungan, wala namang pananampalataya, neutral lang. Pwedeng bahagi lang yung tatanggapin ng kagalingan. Depende po kasi yan sa pagpapaliwanag.
Kasi yung pwersa pa lang na nagdala sa atin dito, pananampalataya na yan. Sasayangin pa ba natin? Na nakarating na tayo dito tapos hindi pa natin ibabahagi sa iba. Lakasan mo ang iyong pananalig. Sabi nga ng ating dakilang na, lakasan mo ang iyong pananalig, ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. Ibig sabihin niya, may magagawa pala ang tibay ng pananalig. Maging kasalanan natin pwedeng patawarin. Sabi pa dito, at sa iba'y kaloob ng pagpapagaling. Ito po, hindi naman lahat marunong magpagaling. Lamang, sa panahon ngayon, ang pumasok kasi sa isipan ng mga tao, na-divert kasi yung, kumbaga may programa kasi ang Diyos. May mga tao talagang pinagkalooban magpagaling. Spiritually. Pero anong ginawa ng mga tao? Dinivert na sa halip na dumaan doon sa tao na pinagkalooban niya mula sa isang espiritu ang kapangyarihan magpagaling. Minsan huli na nagpapanagpo. Masasumpungan mo malala na. Bakit? Na-divert ng tao. Kapag may sakit, sa halip na lumapit sa Diyos, ang unang tagpuan, hospital. Doktor. Lahat naman ng doktor, tao rin, namamatay. Nagginagabayan din sila ng kanilang pinag-aralan sa sinsya. Pero kung lumapit sila doon sa isang tao na pinagkalooban ng espiritu magpagaling, maka hindi na lumala yung karamdaman. Kasi dinivert kasi ng tao. Bata pa tayo, meron nang tinuturo ng mga school, ngunit daga. Ito ba? Yung elementary pa, sasabihin na, estudyante, school. Pasyente, hospital. Yung mind conditioning, minamindset tayo sa ganun. Pero sa isang iglesia pala, meron ang inilagay ang Diyos na magpagaling ng karamdaman. Ang problema, sa halip na lumapit doon sa pinagkalooban na magpagaling ng karamdaman, nauuna ang medical. Nauuna ang hospital o doktor. Ang tanong, nasa ngayon mga doktor na mga magagaling na nag-aral ng pagkahaba-habang taon, tapos ang ibibigay lang, synthetic na gamot. Baga namamatay na. Pero kung sa Diyos tayo lumapit, ituturo ka sa taong pinagkalooban niyang magpagaling para doon ka pagaling. Ibig sabihin, babalik at babalik din sa Diyos ang tao. Kaya po natin dakilang Panginoon, dinudungog ng tao noon, kasi po, iba yung pamamaraan niya ng pagpapagaling. Imagine na lang yung bulag, nilagyan ng putik, galing sa dura, inilagay sa kanyang palukat ng mata, pinag-ugas sa tubig o tangke ng silong, tapos nakakita na. Ganyan po makapangyarihan ng Diyos. Yan ay halimbawa na ang ating dakilang tayong ginawa ngayon. Example po yun ng creation. Na bagamat ang isang tao ipinanganak na hindi kumpletong maayos ang sangkap ng katawan. Pero po, naggumawa ang ating dakilang Panginoon. Pagkat galing sa alabok, gumawa din sa alabok. At galing sa laway ng ating dakilang Panginoon. Karunungan niya, pinagsama niya na yun at gumawa siya ng bagong naka. Na ibinigay doon sa bulat.
Di po ba? Kung pansin natin, karunungan nyo. Pero, sa nag-aral pang sanlibutan, kadiri, laway, lupa, tapos ilalagay mo pa sa mata. Ayaw nga natin malagyan ng kahit konting puwing yung mata. Masakit na yun. Tapos itatapal mo ba? Buo? Ano ba? Dahil taglay din ang ating dakilang Panginoon ang magpagaling ng may karamdaman. At meron din siya mga pinili, yung isang espiritu ang pumikilos po siya. Meron din siyang pinagkalooban na magpagaling. Magpalayas lang ng demonyo. Di ba meron tayong napapanood? Ginaganon lang yung galeryo. Nakikilala na kung ang tao may demonyo. Tapos naninira ko. Kaya mapapansin natin, kahit sa atin, halimbawa, ang maganda ikaw yung grupo nyo, yung isang samahan pangit, masama, sa totoo lang demonyo na nagpamanipula ko. Kasi, ang suma sa Diyos, sabi ng ating dakilang Panginoon, ang hindi laban sa atin, kakampi natin. Tungkol ang siraan. Diyan ka bilong, diyan ka nilagay, diyan ka pinili, itayo mo rin yung sarili mo. Kasama ng ibang, kasama sa grupo, papurihan din natin sa Kristo. Walang siraan. Ay, hindi naman pwedeng siraan. Dahil, Diyos pa rin ang gumagawa doon. May gumagaling doon, may gumagaling dito. Pare-pares lang. Ang importante po dyan, meron tayong unawa na alam natin, kumikilos dito si Kristo, kumikilos din si Kristo. Ang importante po dyan, nakakatulong tayo sa mga taong may mabigat na karamdaman. Yan po yung isang halimbawa. Sabi pa dito, sa iba'y ang paggawa ng himala. Siguro, tatanungin natin, meron ba dito sa atin? Magawa ng himala. Bilagdo. Sa iba'y hula. Sabihin natin wala dito. Sa iba meron. Parte pa rin sila ng pinangungunahan ng Espiritu. At sa iba'y pagkilala sa mga Espiritu. Ito po ay hindi lahat meron ito. Hindi lahat pwedeng makapanghula, hindi ka makapanghula. Depende, halimbawa, mga naral ka ng salita ng Diyos, nanguhula ka. Iba naman yung may bulang kristal. Kasi pag sinabing nanguhula, pinipredict mo. Sinasabi mo yung katotohanan. Meron kang pinagpabatayan. Banal na kasulatan. At sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu. Ngayon, minsan, meron tayo niyan. Halimbawa, nakilala lang natin siya, parang isang mata lang, parang dinaanan lang ng mata. Ang tingin mo sa kanya, stress to ah. Para bagay nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng mga bababang espiritu. Pero hindi naman natin yan in-expect o hinangad. Pero meron tayong taglay niyan, bawat isa sa atin. Ang makakilala ng espiritu, kung siya ba'y mabuti, kung masama. Kasi po, nakikita mo naman yan sa aura pa lang. Yung, kasi ano yan eh, parang dumadaan lang kasi eh. Hindi mo na pwedeng titigan ng gusto. Parang ano lang, saglit lang yan. Segundo lang. At sa iba, ang iba't ibang wika. Ito yung sinasabi na nakapagsasalita ng iba-ibang wika. Lahat bagay nakakaalam ng iba-ibang wika. Saan ba ginagamit ang iba-ibang wika? Ang purpose, bakit mayroong ibang wika? Sa mga tumutulong sa may karamdaman, mayroon niya, halimbawa, yung iba-ibang wika, sabihin natin yung power word. Saan ba siya ginagamit? Ginagamit ba siya sa pasyente?
Sarili? Sa Diyos. Kaya nga siya tinatawag sa atin na kalihiman. Saan ba ginagamit ang kalihiman? Talaga naman ipagsisigawan mo yan sa ginagamot natin. Yung kalihiman. Yan po ay ginagamit na para sa power words, may purpose siya bakit mayroong tinatawag na iba't ibang wika. Basta tayo dito. Sabi dito sa limang tipan, palad kayo kung makita ko. Alam natin yung purpose. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit, ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. Upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito. Saan ba ginagamit ang kalihiman? Yan ay ikipagtalastasan sa Diyos. Ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin dahil kapangyarihan siya para tumulong ka sa may karamdaman. Hindi siya pwedeng hayag. Kaya nga sa Diyos lihim. Ang iba'y pagpapaliwanag ng mga wika. Meron din talaga mga tinakta niya na magpaliwanag ng mga wika. Dapat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon din espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Sa makatuwid, kung ano pala yung taglay natin na meron na tayo, doon pa man, kung wala pa tayong malay, hanggang ngayon, nadala-dala natin at taglay natin sa ating pagkatao, yan pala ay kalooban ng Diyos. Ayon sa kanyang ibigin. Ibig sabihin, meron na talagang mga choosing people na pinagkalooban na itinakda na para sa kanila ang mga bagay. Di ba ga? Halimbawa, sa pamamahala na lang. Di ba ga, bata pa, meron ka na talagang angking sa pamamahala. Kasi habang lumalaki ka, marunong ka mamahala. Minsan, marunong ka ng maghilo. Marunong ka ng magpagaling na may karamdaman. Marunong ka ng, at kumbaga, sagana ka na sa karunungan at kalaman. Ibig sabihin yan, dinidevelop na lang yan hanggang sa paglaki natin. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa, mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan. Gayon din naman si Kristo. Sa makatuwid, kung ano man ang taglay nating biyaya na meron tayong itinakda ng Diyos, yan po ay nagagamit natin para tayo magtulong-tulong ayon sa ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Ayon din sa pagkilala kay Kristo. Sapagkat si Kristo po ang pinakasusi. Kaya tayo'y nagpapahayag ng salita ng Diyos, kaya tayo'y nangangaral, nagpapagaling ng may karamdaman, sapagkat bumaba po kasi sa dito sa ibabaw ng lupa. Nagkatawang tao siya. Bakit may gumagaling? Kasi sa pamamagitan ng kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Bakit tayo pinagkalooban mga aral ng salita ng Diyos? Dahil nagpapatotoo tayo na si Kristo'y nabuhay na makulit sa mga patay.
Kasi kung walang pagkabuhay na mapulit sa mga patay, ano ang saysay ng pangangaral natin? Kasi wala tayong proof kasi bumalik sa langit. Pero dahil bumalik siya sa langit, ibig sabihin, binabago ngayon ng Diyos na ang tao, bagamat ang hatol, sa isang magkasalanan, kamatayan, pero meron ng karapatong yung kamatayan. Sa makatuwid, ang buhay muli sa mga patay at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, meron ng extension o karugtong pa ang buhay ng tao kapag tinanggap natin ang kamatayan. Sapagkat sa isang espiritu ay pinabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Hudyo o Grego, maging alipin o laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Yun po yung mahalaga doon. Isang espiritu. Espiritu ng Diyos, espiritu ng ating dakilang Panginoon, at ganun din ang Espiritu Santo. Nagtatrabaho po sila pare-parehas para marami pang tao ang makalapit sa Kanya, makakilala sa Kanya, at mapunta doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Siguro kung nandito na lang, pagkakasin natin sa oras nito, salamat sa Diyos. At ano man ang ating mga kahilingan, karayan ipagkapugala natin sa Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at isang mapagpalang hapon sa bawat isa.